Aalis na ako, wika ni Michael habang nakatingin sa mga mata ng asawang si Jennifer. May nakilala akong babae at masaya na kami sa piling ng isa't isa. Pasensya ka na pero alam mo naman, hindi natuturuan ng puso. Ang babaeng yon, estudyante mo ba siya? Naluluhang tanong na lamang ni Jennifer. Tama ang iniisip mo. Maikling sagot ni Michael habang patuloy sa pag-iempake ng mga gamit. Inilagay nito sa maleta ang mga damit na bagong plancha ni Jennifer. Matapos noon ay umalis na ito para magbagong buhay. Mabuti na lang din dahil ang kaisa-isa nilang anak na si Hannah ay nasa paaralan noong araw na iyon. Ngunit ano na lamang ang mararamdaman nito kapag nalamang iniwan sila ng kanyang ama na isang propesor at department head ng universidad para ipagpalit sa estudyante nito na posible pang kaklase at kaedad niya. Wala nang nagawa si Jennifer kung hindi ang umiyak na lamang. Maya-maya pa ay naupo siya malapit sa bintana upang doon magmuni-muni. 5 taon na ang nakakaraan mula nang bilhin nila ni Michael ang condo unit na iyon sa ika-20 palapag ng gusali. Noon, napakasaya niya dahil pakiramdam niya ay umasenso ang kanilang buhay. Pero ngayon, pakiramdam niya ay ibinagsak siya sa lupa. 45 taong gulang na si Jennifer. Sa kanyang edad, karamihan ay nagre-relax na sa buhay, lalo na't isa lamang ang anak at graduating na rin sa kolehiyo. Nagtatrabaho si Jennifer bilang manager ng kumpanya. Stable naman ang kanyang sweldo. Si Michael naman, nagtuturo sa parehong universidad kung saan nag-aaral si Hannah. Hinahangaan at nirerespeto si Michael ng kapwa propesor at iba pang empleyado ng paaralan. Lalo na't malapit na nitong matapos ang doctoral degree na matagal nang inaasam. Napabuntong hininga na lamang si Jennifer. Mayroon naman siyang mga kaibigan. Pero si Rita ang itinuturing niya na pinakamalapit at pinakamapagkakatiwalaan sa lahat. Magkaibigan sila mula noong nag-aaral pa sa high school at magkasama rin sa kolehiyo. Kahit may kanya-kanya ng pamilya ay palagi pa rin silang nagkikita at nagtutulungan. 10 taon ang balo si Rita. Ilang beses niya na rin sinubukang humanap ng makakatuwang sa buhay. Pero palaging bigo. Yung iba sa kanila, hindi pa tuluyang nakaka-move on sa dating karelasyon. Meron namang mukhang pera, may mabisyo at higit sa lahat, yung hindi matanggap ang anak ni Rita. Maraming nanliligaw kay Rita pero wala pa siyang napipili. Pagpasok pa lang ni Rita sa condo unit ni Jennifer ay agad nitong napansin ang namumugtong mga mata ng kaibigan. Jennifer, iniiyakan mo ba ang walang kwentang lalaking yon? Oo, iniiyakan ko siya at gusto kong tulungan mo ko, Rita. Ano, tutulungan kitang umiyak? Sarkastikong tanong ni Rita bago naglakad patungo sa kusina upang kumuha ng alak. Alam na ba ni Hannah ang tungkol dito? Hindi niya pa alam. Wika ni Jennifer habang nagsasali ng alak sa 2 baso. Uminom sila ni Rita habang inilalabas ni Jennifer ang lahat ng sama ng loob. Makaraan ng 2 oras ay dumating na rin si Hannah galing sa paaralan. Hindi na naitago ni Jennifer ang kanyang emosyon kaya ipinagtapat niya rito ang buong katotohanan. Ayon kay Hannah ay hindi na siya nagulat dahil nitong mga nakaraang linggo ay napapansin niya ang tensyon sa pagitan ng kanyang mga magulang. Mahigpit na yakap ang ibinigay ni Hannah kay Jennifer bago pumasok sa kanyang kwarto. Jennifer, alam mo, mas mabuti siguro kung mag-relax muna tayo sa labas. Pwede tayong maglakad-lakad sa parke, kumain ng masarap o kaya pumunta sa club para naman malibang ka kahit papano. Wika ni Rita habang hinahaplos ang balikat ng kaibigan. Sinubukan niya rin yayain si Hannah pero ayon dito ay marami pa raw siyang kailangang pag-aralan dahil malapit na ang exam. Sa kabilang dako naman, masaya at kontento si Michael sa bago niyang buhay. Pakiramdam niya ay nakawala siya sa matagal na pagkakatali sa relasyon nila ni Jennifer. Oo nga't marami silang pinagdaanan sa buhay bilang mag-asawa.
Pero hindi iyon naging basehan para mas tumibay ang kanilang pagsasama. Gusto ni Michael ng bago at kakaibang karanasan kasama ang maganda at mas batang karelasyon. Ang babaeng magiging sentro ng kanyang mundo at nahanap niya ito sa isa sa kanyang mga estudyante. Sa edad na 50 ay napagtanto ni Michael na ang kanyang asawa ay parang isang bulaklak na unti-unti nang nalalanta. Nawawala ng ganda at kumukulubot na ang balat. Kung noon ay nabighani siya sa kagandahan ni Jennifer, ngayon ay isang lusyang na ang tingin niya rito kahit na mas bata ito ng 4 na taon kaysa sa kanya. Si Camila ang babaeng kinahuhumalingan niya ngayon. At sa mga tingin at ikinikilos nito ay alam ni Michael na interesado rin ang dalaga sa kanya. Kaya naman, hindi nagtagal ay nagkaroon sila ng lihim at ipinagbabawal na relasyon. Noong una ay ayaw sanang ipaalam ni Michael sa kanyang asawa ang bagay na ito. Gusto niyang masiguro na nasa maayos ang lahat bago gumawa ng mabigat na desisyon. Ngunit palaging sinasabi ni Camila na gusto niya raw masolo si Michael. Ayaw niya na ng may kahati sa puso at oras nito. Pagod na raw siyang magtago at maging kabit. Michael, hanggang kailan ba tayo magtatago? Gusto kong maging masaya. Gusto ko na maging isang pamilya tayo. Napapagod na ako sa ganitong sitwasyon. Masaya ako kapag magkasama tayo pero pagkagising ko, wala ka na sa tabi ko. Minsang wika ni Camila, makalipas ang halos 3 buwan nilang relasyon. Dahil mahal ni Michael ang mas bata at sexing estudyante kaysa sa kanyang asawa, kaya nagawa niyang iwanan si Jennifer. Noong una naman ay walang mapagsidla ng saya si Michael at Camila, subalit ang pakiramdam na iyon ay panandalian lamang pala. Oo nga't proud si Michael sa kanyang sarili dahil sa kanyang edad ay nakabingwit pa siya ng magandang dalaga. Ngunit noong ipinagkalat ni Camila ang tungkol sa kanilang relasyon ay doon na nagsimula ang malaking problema. Kaklase ni Hannah si Camila kaya hiyang-hiya at galit ang nararamdaman nito para sa kanyang ama. Masipag mag-aral si Hannah pero ayaw niya nang pumasok sa subject na itinuturo ni Michael dahil kinamumuhian niya ito. Paano niya yung nagawa kay mama? Ano bang ginawa niya para masaktan ng ganito? Tsaka ano bang nakita niya kay Camila? Nanggigigil na tanong ni Hannah sa sarili habang nakaharap sa salamin. Matutulog na sana si Hannah nang bigla siyang makatanggap ng mensahe mula sa nobyong si Peter. Ayon rito ay magkita raw sila sa labas para maglakad-lakad nang sa gayon ay makapag-relax sila kahit papaano. Mas matanda si Peter ng 3 taon kaysa kay Hannah at graduating na rin sa kolehiyo. Maraming plano si Peter at isa na roon ang makasama si Hannah habang buhay. 9 na buwan na silang magkarelasyon at hindi maikakailang mahal nila ang isa't isa. Smiling face naman ang reply ni Hannah bago dali-daling nagbihis at nagpaalam sa kanyang ina. Sige anak, mag-ingat ka. Maikling wika ni Jennifer. Masaya siya para sa kanyang anak at ipinagdarasal niya na sana ay huwag nitong maranasan kung ano ang sakit at hirap na pinagdadaanan niya ngayon. Sa totoo lang, kay Michael na umikot ang mundo niya. Kahit mayroon siyang trabaho, si Michael pa rin ang lagi niyang iniisip. Pakiramdam niya ay mag-isa na lamang siya ngayon, lalo na kapag lumagay na si Hannah sa tahimik. Kahit papaano ay nagpapasalamat siya kay Rita dahil palagi itong dumadalaw at hindi nagsasawang isama siya sa mga activity tulad ng swimming kasama ang ilang kaibigan, pagpunta sa gym o salon tuwing Sabado at Linggo. Alam mo Jennifer, pumunta tayo sa nightclub. Siguradong mag-e-enjoy ka dun. Rita, alam mo namang wala akong hilig sa ganyan, lalo na sa edad natin na to. Ano ka ba naman Jennifer? Marami tayong makikilala dun. Maniwala ka. Magsuot ka lang ng sexing damit, siguradong may makakapansin sa'yo. San ba yung mga damit ni Hannah para makapili ako ng kakasya sa'yo? Wika ni Rita habang nagkakalkal sa cabinet.
Naku, ewan ko talaga sa'yo, Jennifer. Maikli lang ang buhay para malungkot ka, no? Alam ko ang pinagdadaanan mo ngayon dahil nangyari din yan sa akin. Natuto na ako kaya gusto kitang tulungan. Kaya makinig ka kung ayaw mong pumuti lahat ng buhok mo sa kaiisip at kaiiyak dito sa kwarto mo. Oh, heto ang sleeveless at saka shorts. Isuot mo na yan. Pero Rita, masyado naman yata itong maikli. Ano ka ba naman, Jennifer? Sa club tayo pupunta, hindi sa kumbento. Anong gusto mo? Balot na balot ang suot mo. Sige na, isuot mo na yan. Utos pa ni Rita. Sumunod naman si Jennifer na hindi na magawang magreklamo o tumutol sa kaibigan dahil alam niyang hindi rin naman ito papayag. Oh, kita mo na bagay sa'yo. Para kang bumata ng 15 years. Ang ganda-ganda mo talaga, Jennifer. Basta mamaya kapag nakainom ka, wag kang iiyak dun, ha? Wag mong isipin yung walang kwenta mong asawa. Dapat magpakasaya tayo dun, okay? Oo na, alam ko na. Maikling sagot ni Jennifer bago isinuot ang high heels. Pagdating sa nightclub ay umorder agad ng alak ang magkaibigan. Kahit papaano ay napangiti si Jennifer. Sa tagal ng panahon, noon lamang siya ulit nakapasok sa ganoong lugar. Sa nakalipas na mga taon ay priority niya si Hannah, Michael at ang trabaho. Kalahating oras na ang lumipas ay nakaupo pa rin si Jennifer sa sulok habang si Rita ay sumasayaw na sa dance floor. Nag-iipon pa siya ng lakas ng loob habang patuloy sa paglagok ng alak. Ilang sandali pa ay hinila na siya ni Rita sa gitna para sumayaw. Sumama naman si Jennifer. Marahil sa impluwensya ng alak ay nawala na ang lahat ng hiyang natitira sa kanyang katawan. Sumayaw siya na parang katulad ng dati. Kahit medyo nalalasing na ay napansin niya ang reaksyon ng mga kabataan na naroon. Mga dalaga at binata na marahil ay kaedad o mas bata pa kaysa kay Hannah. Mukhang dismayado ang mga ito base sa kanilang reaksyon. Siguro, naisip nila na bakit may mga gurang na pumupunta sa nightclub at nasa gitna pa ng dance floor na akala mo namang napaka-sexy. Katwiran naman ni Rita, wala namang age limit ang pagiging masaya. Basta kaya mong sumayaw ng walang naaagrabyadong tao ay okay na yon. Sa gitna ng kasiyahan ay biglang nakaramdam ng pagkahilo si Jennifer. Siguro dahil sa dami ng kanyang nainom. Sinubukan niyang tawagin si Rita pero abala ito sa pakikipagsayaw sa mga kalalakihan. Isa pa, napakalakas ng tugtog sa loob kaya siguradong hindi siya maririnig nito kahit na magsisigaw pa siya. Pagdating naman sa banyo ay siksikan roon kaya naisipan niyang lumabas na lang. Naglalakad na si Jennifer sa gilid ng hallway para doon sumuka. Pakiramdam niya ay bibigay na ang kanyang katawan sa sobrang pagkahilo nang bigla niyang maramdaman ang presensya ng isang lalaki mula sa kanyang likuran. May hawak itong panyo at nakangiti pang iniabot sa kanya. Salamat, wika ni Jennifer sa gwapo at matangkad na lalaki na sa tingin niya ay nasa 50 taong gulang na rin pero matikas ang pangangatawan nito. Ako nga pala si Lucas. Ako naman si Jennifer. Salamat nga pala dito sa panyo. Walang anuman. Sa itsura at kinikilos mo, masasabi kong hindi ka regular sa club na to. Tama ka. First time ko lang pumunta dito. Pinilit lang akong isama ng kaibigan kong si Rita. Ah, ganun ba? Mukhang nag-e-enjoy din siya sa loob kaya siguro hindi niya napansin na nandito ka sa labas. Oo, tama ka na naman. Mukhang nag-e-enjoy pa siya. Nakangiting wika pa rin ni Jennifer. Pero mas maganda siguro kung silipin muna natin siya sa loob kung talagang okay lang siya doon. Suhestyon pa ni Lucas. Pagpasok sa loob ay nakita nilang nasa dance floor pa rin si Rita. Nilapitan siya ni Jennifer para magpaalam na uuwi na at ipinakilala niya na rin si Lucas. Habang nasa biyahe ay naibahagi ni Lucas na matagal na raw siyang hiwalay sa asawa. Mayroon siyang anak na lalaki pero graduating na sa kolehiyo at tumutulong na rin sa negosyo. Napadpad lang daw siya malapit sa club dahil sa meeting kasama ang ilang business owners na mas bata sa kanya. Naikwento naman ni Jennifer na mayroon daw siyang anak na kasalukuyan ring nag-aaral sa kolehiyo.
Muli rin siyang nagpasalamat sa kabutihan ni Lucas bago bumaba ng kotse nito. Jennifer, Sabado bukas at day off naman natin, kaya kung okay lang sa'yo, pupunta ulit ako rito bandang 12:00 ng tanghali para yayain kang kumain sa labas. Maghihintay ako rito. Tumango-tango lang si Jennifer dahil hindi niya inaasahan na gusto pa pala siyang makita at mas makilala ni Lucas. Huwag kang mag-alala, maglalakad-lakad lang tayo at kakain sa mapipili mong restaurant. Wala akong masamang intensyon. Sige, naiintindihan ko. Paano? Papasok na ako sa loob. Ingat kapag uwi. Nakangiting wika ni Jennifer bago kinikilig na pumasok sa loob ng bahay. Dahil sa impluwensya ng alak ay agad din siyang nakatulog. Kinabukasan, tanghali na nang siya ay magising. Paglabas niya ng kwarto ay naabutan niyang kumakain si Hana sa kusina. Anak, pwede ba akong makigamit ng makeup mo? Naku ma, okay na okay po. Kayo rin naman yung bumili niyan. Natatawang sabi ni Hana. Napansin niyang mukhang masaya ang kanyang ina at mukhang may lakad na naman ito. Excited na si Jennifer sa kanyang date kasama si Lucas. Kaya lang, hindi niya maiwasang mag-alala kung darating ba talaga ito. Kaya pasilip-silip siya sa labas ng bahay. 5 minuto bago pumatak ang 12:00 ng tanghali ay bihis na si Jennifer. Inisip niya na kung hindi darating si Lucas ay siya na lamang mag-isa ang kakain sa restaurant kaysa naman masayang ang kanyang suot. Sumilay ang mga ngiti sa labi ni Jennifer nang pumarada ang kotse ni Lucas sa tapat ng bahay. May dala pa itong bouquet ng red roses at pinagbuksan pa siya ng pinto. Wow, thank you Lucas! Nakangiting sambit ni Jennifer. Tulad ng napag-usapan nila ng nakaraang gabi ay kumain nga sila sa restaurant bago naglakad-lakad sa parke na parang magkasintahan. Tamang-tama, maganda ang panahon kaya na-enjoy nila ang mamasyal. Sobrang komportable ni Jennifer at hindi siya nahihiyang magkwento ng kahit na ano kay Lucas. Sa sobrang gaan ng pakiramdam niya rito ay nasasabi niya ang lahat ng gusto niyang sabihin. Dahilan para unti-unti niyang makalimutan ang sakit na iniwan ni Michael. Nagpapasalamat rin si Lucas dahil nakilala niya ang tulad ni Jennifer. Napakabait, walang arte, hindi rin materialistic at lalong hindi mukhang pera. Hindi niya lubos akalain na ang simpleng pagtulong na ginawa niya rito ay magiging ganoon pala ang resulta. Si Jennifer ang tipo ng babae na matagal niya nang hinahanap bilang asawa. Dahil naging maganda ang resulta ng unang date, kinabukasan ay muli silang nagkita. Sa puntong iyon, mas marami pa silang napag-usapan tungkol sa kani-kanilang karanasan sa buhay. Si Lucas, nakapunta na sa iba't ibang lugar para magbakasyon, samantala si Jennifer, wala siyang maikwento kung hindi ang tungkol sa kanyang trabaho, gawaing bahay at pagiging asawa ng isang propesor. Noon niya napagtanto na sa daming taon na lumipas ay paulit-ulit lamang pala ang ginagawa niya. Tuwing sweldo, mag-grocery. Tuwing Sabado at Linggo, maglilinis ng bahay, maglalaba, mamamalansya at magluluto. Tuwing bakasyon, pumupunta naman ang buong pamilya sa tabing dagat o kaya ay mamamasyal sa mga katabing bayan. Pero kahit nasa bakasyon, pag-aasikaso pa rin sa asawa at anak ang ginagawa niya kaysa i-relax ang sarili. Hindi naman siya nagrereklamo dahil masaya siya sa lahat ng sakripisyo niya para sa pamilya. Yun nga lang, ang masakit doon, kahit ibinigay niya na ang lahat, sa huli ay iniwan pa rin siya ni Michael. Ayon naman kay Lucas, hanga siya sa tulad ni Jennifer dahil hindi lahat ng babae ay kayang maging dedicated sa trabaho at pamilya. Jennifer, siya nga pala, kung okay lang sa'yo, gusto sana kitang isama sa isa sa mga property ko sa probinsya. Pwede tayong umakyat ng bundok at mag-camping. Nagdadalawang isip si Jennifer kung papayag sa imbitasyong iyon. Pero sa huli ay naisip niyang sumama kaysa naman magmukmuk sa bahay. Mula noon, naging masaya siya sa piling ni Lucas, isang bagay na hindi niya inaakala na posible palang mangyari.
Isang hapon, pag-uwi ni Hana sa bahay ay mukhang problemado ito. Mama, pwede ko ba kayong makausap? Oo naman. Bakit? May problema ba anak? Meron po mama. Nag-away ba kayo ni Peter? O tungkol ba sa pag-aaral mo? Hindi po kami nag-away ni Peter pero niyaya niya akong magpakasal. Oh, good news naman pala anak. Pero hindi ba kayo masyadong nagmamadali? Graduating pa lang si Peter, 'di ba? Mas maganda siguro kung may trabaho muna kayo pareho. Lagi ko namang sinasabi sa'yo, hindi biro ang pagpapakasal. Alam ko naman po yun, ma. Pero huwag kayong mag-alala. May trabaho na po si Peter at may sarili na rin siyang tirahan. Regalo ng papa niya. Maliit lang yun pero kasyang-kasya naman kaming dalawa. Hindi naman kami magre-renta kaya mas makakatipid kami. Kung gano'n naman pala anak, wala akong nakikitang problema. Pero bakit malungkot ka? May bahay, may trabaho at nagmamahala naman kayo. Kaya susuportahan ko ang desisyon ninyo. Nakangiting wika ni Jennifer bago mahigpit na niyakap ang anak. Pero mama, may isa akong ikinakatakot. Paano kung gawin sa akin ni Peter kung ano yung ginawa ni Papa sa'yo? Parang hindi buo yung tiwala ko sa kanya matapos ng mga nangyari sa pamilya natin. Alam kong hindi kayo nagkulang kay Papa. Ginawa niyo ang lahat para sa amin pero sa huli, umalis pa rin siya para sa ibang babae. Hindi alam ni Jennifer kung ano ang sasabihin ng mga sandaling iyon. Anak, ang ginawa ng Papa mo ay hindi naman ginagawa ng lahat ng lalaki. Hindi natin masasabi kung ano ang iniisip o gagawin nila sa susunod na 10 o 20 taon. Ang mahalaga naman ay mag-focus ka sa mga nangyayari ngayon. Maging masaya ka. Kahit naman ganun ang nangyari sa amin ng Papa mo, hindi ko naman pinagsisisihan na pinakasalan ko siya. Dahil kung hindi ko ginawa yon, sana hindi kita kasama ngayon. Lagi mong isipin na kahit anong mangyari, nandito lang ako para suportahan ka. Huwag mong isipin na ang lahat ng lalaki ay katulad ng Papa mo. Sa tingin ko naman, mabait at mapagkakatiwalaan si Peter. Alam kong susuportahan ka niya sa mga pangarap mo sa buhay. Siya nga pala, bakit hindi mo imbitahan si Peter? Sabihin mo dito na siya maghapunan. Tatawagan ko rin si Lucas para makapag-celebrate na tayo. Sige po mama, salamat. Tutulungan ko kayong magluto, tatawagan ko lang si Peter. Nakangiting wika ni Hana. Ma, siya nga po pala. Pwede bang huwag niyo munang sabihin kay Papa? Ayaw ko sana siyang makita sa kasal ko. O sige anak, kung yan ang gusto mo. Hindi alam ni Jennifer kung tama bang konsentihin niya ang sinasabi ni Hana. Pero ayaw niya namang sirain ang pinakamasayang araw sa buhay nito. Isa pa, nasa tamang edad na ang kanyang anak para magdesisyon para sa sarili. Kinagabihan, pagdating ni Peter ay may dala itong 2 bouquet ng rosas. Isa para kay Hana at isa naman para kay Jennifer. Medyo late dumating si Lucas dahil may inaasikaso pa raw sa opisina. Nagkwentuhan muna si Jennifer at Peter sa sala. Bilang isang ina, normal lamang nakilatisin niya ang lalaking mapapangasawa ng kanyang anak. Kaya naman, tinanong niya ito tungkol sa mga magulang, plano sa buhay at kung ano-ano pa. Maayos at may pagalang ang naging sagot ni Peter sa bawat tanong ng kanyang future biyanan. Natutuwa si Jennifer dahil si Peter ang tipo ng lalaki na gusto niyang mapangasawa ng kanyang anak. Nahinto ang pag-uusap ng dalawa nang tumunog ang doorbell. Agad binuksan ni Jennifer ang pinto at tulad ng inaasahan ay si Lucas ang dumating. May dala rin itong 2 bouquet ng rosas. Sa sobrang saya ni Jennifer ay hindi niya nakita ang pagbabago ng reaksyon sa mukha ni Peter. Tumayo ito mula sa sofa para salubungin ang dumating na bisita. Papa, anong ginagawa niyo rito?
Ngayon, alam ko na kung bakit nitong mga nakaraang araw parang good mood at masaya kayo. Nakangiting wika ni Peter bago niyakap ang ama. Lalong natuwa si Jennifer na malaman na si Lucas pala ang tatay ni Peter dahil nasisiguro niyang mabuti talaga itong tao. Sa kabilang dako naman ay hindi na masaya si Michael sa bago niyang karelasyon. Unti-unti niyang napapagtanto na mahal niya talaga si Jennifer. Naramdaman niya ang bigat ng malaking pagkakamali na nagawa niya. Hindi na siya kinakausap o tinatawagan ng kaisa-isa niyang anak na si Hannah. Maging sa paaralan ay todo iwas na rin ito sa kanya. Nag-drop din ito sa klase niya para magpalipat sa ibang professor. Lumabas na rin ang tunay na ugali ni Camila. Malayong malayo ito sa klase ng babaeng inakala niya. Dati ay maunawain at mahaba pa ang pasensya nito. Pero ngayon, parang ginagamit na lamang siya para magkaroon ng mataas na marka. Hindi lamang siya, kundi pati na rin ang kanyang mga kaibigan. Palagi rin itong humihingi ng pera. Sa pagdaan ng mga araw ay nagpatuloy pa ang demand ni Camila. Wala namang magawa si Michael kung hindi sundin ang lahat ng gusto nito. Hanggang isang araw ay aksidente niyang narinig ang usapan na hindi niya dapat marinig. Ni minsan ay hindi siya binastos at tinawag ng kung ano-ano ni Jennifer. Kahit nag-aaway sila ay hindi ito nagtataas ng boses o nanunumbat. Pero si Camila, kung lait-laiti na lamang siya sa kausap nito ay ganun na lamang. Masama ang pakiramdam ni Michael noong araw na iyon dahil sa high blood pressure. Sinabi niya kay Camila ang tungkol sa bagay na ito. Total, magkatabi lang naman sila sa kama. Pero sa halip na makitaan ang pag-aalala, ay pagkairita ang sumilay sa mukha nito. Bakit kaya hindi ka muna kumalma? Uminom ka ng tubig o kaya tumawag ka ng ambulansya habang kaya mo pa. Alam mo may lakad pa ako ngayon kaya hindi kita masasamahan sa ospital. O sige, okay lang naman. Kaya ko pa naman. Mahinang sabi ni Michael. Hindi na bago sa kanya ang ganoong ugali ni Camila. Pero kung si Jennifer ang nasa tabi niya noong mga oras na iyon ay siguradong hindi siya pababayaan nito. Sa tuwing nagkakasakit o sasama ang pakiramdam ni Michael, ang dating asawa pa rin ang kanyang naaalala. Minsan ay hindi niya magawang matulog dahil pinagsisisihan niya ang pagkakamaling nagawa. Nagpatong-patong na rin ang kanyang problema, hindi lamang sa kalusugan kundi pati na rin sa trabaho. Nawala na ang respeto ng mga tao sa kanya. Inakala niya na sa piling ng mas batang babae ay mas magiging ganado at bata ang kanyang itsura. Pero lalo pa siyang na-stress at nagmukhang matanda dahil sa konsumisyon na dala ni Camila. Gusto niyang ibalik ang dating buhay pero huli na ang lahat dahil siya mismo ang sumira noon at wala siyang ibang dapat nasisihin sa mga nangyaring kamalasan kung hindi ang kanyang sarili. Madalas na rin ang ginagawang pag-alis ni Camila at minsan pa nga ay umaga na ito kung umuwi. Hindi niya na kayang pigilan si Camila dahil siguradong iiwanan siya nito. Pera at mataas na grado lamang naman ang kailangan ni Camila kay Michael kaya niya ito pinagtsatsagaan at kasama sa plano niya ang iwanan ito pagkatapos ng graduation. Dahil sa nangyaring annulment, ang condo unit ay napunta kay Jennifer at Hannah habang ang lumang bahay naman ay kay Michael. Tig-isa naman sila ng sasakyan kaya walang naging problema. Ang pera sa bangko na pagkasunduan nilang kay Hannah mapupunta. Dahil pinagkakasya na lamang ni Michael ang sweldo na pumapasok kada buwan, ay kailangan niyang magtipid, lalo na't panay ang hingi ni Camila tuwing may lakad ito. Parang ang isang kandila si Michael na unti-unti nang nauupos. Alam niyang wala nang mangyayari sa buhay niya kung magre-retiro siyang kasama si Camila. Kaya sinubukan niyang magmakaawa kay Jennifer na magkabalikan sila. Alang-alang na lamang sa kanilang anak na si Hannah. Umaasa siyang mapapatawad ni Jennifer. Kahit lumuhod pa siya sa harap nito ay gagawin niya, basta tanggapin lamang nito. Ngunit wala siyang kaalam-alam.
na masaya na si Jennifer sa piling ni Lucas. At isa pa, ikakasal na si Hannah. Magkakasama si Jennifer, Rita at Hannah sa pagpili ng wedding dress, ng cake at iba pang mga kakailanganin sa kasal. Abala silang tatlo lalo na si Jennifer dahil gusto niyang matupad ang dream wedding ng kaisa-isang anak. Isang hapon, hindi natuloy ang lakad nila ni Lucas dahil may bigla ang meeting ito. Kaya mag-isa na lamang si Jennifer umuwi ng bahay. Pagdating niya sa entrance ay matyagang naghihintay si Michael doon. May dala pa itong isang bouquet ng red roses. Anong ginagawa mo rito at bakit may dala ka pang bulaklak? Nagtatakang tanong ni Jennifer. May sasabihin lang sana ako sa'yo. Anong sasabihin mo? Sabihin mo na. Ang totoo niyan, gusto ko tang balikan. Jennifer, sana maintindihan mo. Alam kong nagkamali ako at pinagsisisihan ko yon. Niloko at ginamit lang ako ni Camila. Parang isang bangungot ang nangyari. Ngayon ko lang napagtanto ang lahat. Ang lahat ng pagkakamaling nagawa ko sa'yo, sa inyo ni Hannah. Kaya nakikiusap ako. Sana, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ayusin natin to. Ibalik natin ang dati. Lahat gagawin ko. Parang awa mo na. Siguro, kung narinig ni Jennifer ang mga salitang iyon noong hindi pa siya nakaka-move on ay baka maniwala at balikan niya pa si Michael. Pero ngayon, wala na talaga siyang pagmamahal na natitira para dito. Hindi rin naman siya galit, kundi awa na lamang ang kaya niyang ibigay kay Michael dahil nakikita niya kung gaano kalaki ang ibinagsak ng katawan nito at halatang hindi na talaga naaasikaso pa ang sarili. Maging ang damit ay napakagusot. Pasensya ka na Michael pero hindi na. Jennifer, anong ibig mong sabihin hindi na pwede? Sa atin ang condo unit na yan. Pera natin ang ipinambili dyan at saka may anak tayo. Baka naman pwede mong pag-isipan. Ngayon, bigla mong naalala na may anak ka pala. Nasaan ka Michael nung mga panahong umiiyak at binubuli ang anak mo dahil sa ginawa mong pakikipagrelasyon sa sarili mong estudyante? Alam mo, maayos ng buhay namin ngayon. Kaya sana huwag ka nang magpakita sa amin ng anak mo. Huwag ka na ulit pupunta pa rito. Kung may problema ka, huwag mo na kaming idamay. Diba, profesor ka. Bakit hindi ka mag-isip ng solusyon dyan sa problema mo? Dapat sana, noon pa lang nakita mo na kung ano ang magiging resulta ng ginawa mong desisyon. Naiinis na wika ni Jennifer bago naglakad papasok sa loob. Jennifer, sandali lang. Narinig ko ikakasal si Hannah. Totoo ba? Wala ba kayong balak sabihin sa akin? Tanong ni Michael. Pero sa kabila noon, tuloy-tuloy lamang si Jennifer sa paglalakad na para bang walang narinig. Sa araw ng kasal ni Peter at Hannah ay masaya ang lahat, lalo na si Jennifer. Wala man si Michael sa importanteng araw na iyon, masaya siya dahil si Lucas ang nasa tabi niya. Si Lucas ang nagsilbi niyang kaibigan at karamay sa mahirap at madilim na yugto ng kanyang buhay. Kaya napakalaki ng pasasalamat niya rito. Mula nang maikasal si Hannah at Peter ay lagi na ring magkasama si Lucas at Jennifer. Kaya naman, lalong lumalim ang nararamdaman nila para sa isa't isa. Lumipas ang isang taon, hindi na muling nakita ni Hannah at Jennifer si Michael. Ayon sa nasagap nilang balita ay nag-resign daw ito sa trabaho at lumipat sa ibang lugar para makapagsimulang muli. Si Jennifer at Lucas naman ay napagpasyahan na ring magpakasal. Nang sa gayon, sila na talaga ang magkasama habang buhay. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.